Nakangiti si Keisha habang pinagmamasdan ng folder na hawak. May bagong project na naman siya ngayon, kaya labis ang sayang nararamdaman niya. Hindi talaga siya nakakaramdam ng pagod sa tuwing nagtatrabaho siya dahil matagal niya na yung pangarap, ang maging isang sikat na artista. Halos inabot din siya ng 3 taon bago siya sumikat. At ngayon nga, sunod-sunod na projects na ang kanyang natatanggap galing sa mga batikang direktor. May bago ka na namang project? Sigurado ka bang kaya pa ng katawan mo? Baka mamaya bigla na lang bumigay yan. Naku, Keisha, hindi ko kayang alagaan ang mga mahal mo sa buhay na may iwan. Saad ng manager/kaibigan niyang si Louie. Lumingon siya sa beking kaibigan bago ngumiti. Bahagya din siyang umiling para maipabatid na ayos lang siya. Huwag kang OA dyan, Louie. Sanay na rin naman ang katawan ko sa ganitong klaseng trabaho, kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Hay nako, Keisha. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka sobrang magpapagod dahil sa trabaho. Malilintikan ka talaga sa akin. Oo na po, tatay. Natatawa niyang saad. Ew, kadiri ka naman, girl. Ihahatid na nga kita pa uwi. At baka hinahanap ka ng animong prinsipe. Saad ni Louie na para bang diring-diri sa kanya, kaya napatawa na lang siya ulit. Agad na rin siyang tumayo at sumunod kay Louie. Hindi niya talaga dinala ang kanyang kotse dahil tinatamad siyang mag-drive. At alam niya rin namang ihahatid siya ni Louie. Nang makarating sila sa parking lot, agad na silang pumasok sa loob ng kotse. May nakita sa iyo ng 1 linggo sa mall. Kasama mo sila. Mabuti na lang at di kayo pinagkaguluhan. Akala ng ibang fans, kamukha mo lang. Pero dahil nga kasama mo sila, hindi ka nila nilapitan. Kay, kung papasyal man kayong 7, sana wag sa mataong lugar, pwede ba? Hindi ko naman kayo pinipigilang lumabas. Pero sana mag-iingat kayo. Sa ngayon, nakakatakas pa tayo sa chismis. Ngunit hanggang kailan? Paniguradong malalaman din ng fans mong tungkol sa kanila. At hindi ko alam kung matatanggap ba sila ng fans mo. I'm sorry, Louie. Niyaya kasi nila ako mamasyal At di ko naman sila matanggihan. Ramdam ko na nagtatampo na sila sa akin. Kasi sobrang busy ko. Kaya gusto ko sanang bumawi sa kanila. Naiintindihan kita, Keisha. Pero sana sa susunod mag-iingat na kayo. Ang tagal mong pinangarap na maging isang sikat na artista. At ngayon ikaw na ang umaarangkada sa industriya. Sana wag yun masira. Tumango siya, tumingin na lang sa labas ng bintana ng kotse. At hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay, tulala lang siya. Laman ng kanyang isipan ang sinabi ni Louie. Tama ito. Ayaw niyang masira ang kanyang image sa maraming tao. Ngunit kapalit naman ng kanyang kasikatan, merong mga bata na kakaayawan siya. Ayaw niya pa man din nagagalit sa kanya mga anak. Baka tuluyan na itong magtampo sa kanya. Mommy, nandito ka na po. Sigaw ng panganay niyang anak na si Harris. Tagal mo naman doon, Mommy. Nakangusong reklamo ng pangalawa na si Hayden. Siguro, Mommy, may manliligaw ka na doon. Sabat ni Haru. Wala kaya? Hindi pa pwedeng ligawan si Mommy. Saad niya. Oo nga. Hindi pa siya pwedeng ligawan kasi bata pa siya. Pagsuway ng pang-apat niyang anak na si Harvey. Tama si Harvey. At saka, hindi naman magpapagligaw agad si Mommy dahil kailangan muna ng lalaki na dumaan sa atin bago niya maligawan si Mommy. Saad ng panglima na si Harden. Kung ano-ano talaga iniisip nyo, alam naman natin na nag-work si Mommy para may makain tayo lahat
Itigil yan na nga yan. Walang manliligaw si Mami, no? Sabat ng bunso na si Hansen. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na nagtatalo. Tama. Sa edad na 26, may anak na siya. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi 6. Sextuplets ang kanyang anak. Maging siya hindi rin makapaniwala ng malaman niya kung ilang bata ang nasa kanyang sinapupunan noon. Hindi nga siya makatayo dahil sobrang bigat ng kanyang tiyan. Mabuti na lang nandun si Louie para makatulong sa pagbubuntis niya. Nakilala niya si Louie nang muntik na siyang makunan sa isang supermarket. At magmula nun, naging magkaibigan silang dalawa. Kamusta po work mo, Mommy? Malambing na tanong ni Hansen at yumakap sa kanya. Ayos lang, Hansen. Sorry kung natagalan ako May bagong project kasi si Mommy. Sagot niya at bahagyang ginulo ang buhok ni Hansen. Yung project na naman, Mommy. Palagi ka na lang po may work tapos ng project ulit. Mawawala ka na naman po ng time sa amin. Nakangusong reklamo ni Harris. Sorry, kung palagi na lang may work si Mommy. Ginagawa ko lang to kasi gusto ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Paano kung di ako magtrabaho? Wala tayong kakainin, mga anak. Bakit po kasi wala kaming daddy? Kung may daddy lang sana kami, hindi mo na kailangan mag-work, Mommy. Sabat ni Hayden. Hindi siya makapagsalita sa sinabi nito. Maging siya, hindi niya rin alam kung nasa ng ama ng mga ito. Matagal na silang walang komunikasyon ng dating kasintahan at wala na rin siyang balak ipaalam ang tungkol sa mga bata. Masaya na silang lahat kahit wala ang ama ng sextuplets. Hindi pa ba ako sapat para sa inyo, mga anak? Kaya ko rin naman maging daddy niyo. Kunwaring nagtatampong sabi niya. Isa-isang lumapit kay Keisha ang kanyang mga anak bago siya niyakap. Lihim siyang napangiti nang maramdaman niya ang paghalik ng mga bata sa kanyang buong muka. Enough ka na po para sa amin, Mommy. Malambing na saad ni Harden. Ito kasing si Hayden, nagtanong pa talaga. Hindi yata siya kontento kay Mommy. Saad ni Haru. Habang masamang nakatingin kay Hayden. Kontento naman ako kay Mommy. Curious lang ako, ba't wala tayong daddy? Nakikita niyo naman sa school noon, diba? Lahat kaklase natin may daddy. Sinusundo sila ng daddy nila kapag uwian. Pumasok kasi sa nursery ang kanyang mga anak noon. At sa susunod na pasukan, daycare na ang kanyang mga anak. Di, magpasundo ka rin sa daddy nila. Sabat ni Hansen. Ikaw talaga, Hansen. Ikaw bunso sa ating lahat pero ang hilig mo ang asarin at barahin ako. Lagyan ko kaya ng tape ang bibig mong walang filter. Galit na tanong ni Hayden. Guys, tama na yan. Mommy, wag mo silang pansinin. Saway ni Harris sa mga kapatid. Napailing na lang siya bago sila dumiretso sa kusina. Meron ng pagkain doon kaya sinimulan niya ng lagyan ng pinggan ng mga bata. May katulong kasi na nagbabantay sa kanyang mga anak kaya kampante siya na iwan ng mga bata sa bahay at mapagkakatiwalaan din ang katulong na yon. Mommy, may work ka po bukas? Pwede po ba tayo mamasyal? Tanong ni Harden. Oo nga po, Mommy. Malapit na po ulit pasukan namin. Kaya dapat mamasyal na ulit tayo. Pagsang-ayon ni Harvey. Bili po tayo school supplies, Mommy. Gusto ko ng bagong gamit sa school. Saad ni Hayden. Pwede po ba tayo lumabas bukas, Mommy? Wala ka po bang work? Si Haro naman yon. Nakangiti ang mga bata habang nagtatanong sa kanya. At di niya yata kakayanin kung sisiraan niya ang ngiti ng kanyang mga anak. Alam niyang delikado silang lumabas ngayon dahil na rin masyado nang mainit ang mata sa kanya ng mga fans niya.
Itinatago niya kasi sa publiko ang kanyang mga anak. Hindi niya gusto ang ideya na itinatago ang mga ito. Ngunit kailangan dahil na rin sa uri ng kanyang trabaho. Isa siyang actress at model at kabilin-bilin na manager niyang si Louie na hindi pwedeng malaman ng publiko ang tungkol sa kanyang mga anak. Kaya patagulang talaga kung mamasyal sila ng mga bata. Matagal na rin kasing pinapangarap niyang maging isang artista at halos 3 taon ang itinagal bago siya nakilala sa industriya. 5 taon naman ang kanyang mga anak at alam na rin ng mga bata kung anong klase ang kanyang trabaho. Ngunit kung minsan, nagtatampo pa rin ng mga bata kapag hindi nasusunod ang gusto ng mga ito na lumabas. Mami, tulala ka na po dyan. Sobrang gwapo ko po ba kaya ka tulala? Ang hangin mo talaga, Haris, no? Pangit ka kaya? Hoy, Hardin, gusto ko lang paalala sa'yo na magkakamukha tayo, ha? 6 tayo magkakamukha. Kung gwapo ako, gwapo din kayo kasi ako panganay. Saad ni Haris. Ikaw nga panganay, ikaw naman na mahangin sa lahat. Sabat ni Hansen. Tumigil na kayo dyan. Baka mamaya mag-away na naman kayo dahil lapi ko ng isa sa inyo. Saway ni Haru. Ala, mahangin si Haris? Di, balon pala siya kasi mahangin siya. Pero, ba't di siya lumilipad kung balon siya? Nagtatakang tanong ni Harvey. Sabay-sabay silang napatampal sa kanilang noo sa sinabi ni Harvey. Sa kanyang mga anak, si Harvey talagang slow. Si Haris ang pinakamahangin. Palaging sinasabi ni Haris na gwapo ito at hindi naman siya nagko-complain dahil gwapo nga talaga ang kanyang mga anak. Si Hayden naman, ang palatanong, palaging curious sa mga bagay na nakikita nito sa paligid. Si Haru, ang palaging nag-aawat sa mga kapatid kapag nag-aaway na. Si Haru nga nagsisilbing kuya sa kanilang lahat, kahit si Haris ang totoong panganay. Si Hardy naman ay hilig mambaras sa mga kapatid at ang bunso niyang anak na si Hansen, mature kung mag-isip. Ewan ko sa'yo, Harvey. Siguro nga dapat na tayong pumasok ulit sa school para magkaroon na ng laman yung ulo mo. Nilaman naman to ulo ko ah. May utak kaya sa loob ng ulo ko. Nakasimangot na wika ni Harvey. Tama na yan mga anak, sige na. Tapusin niyo yung pagkain niyo para malinisan ko na kayo at magpahinga na tayong lahat. Pero mamamasyal po tayo bukas, Mami? Tanong ulit ni Hayden. Oo, anak. Sabay-sabay na sumigaw ang mga bata kaya napangiti na lang siya. Gagawa na lang siya ng palusot kay Louie dahil talagang miss niya na ang kanyang mga anak. Ilang araw na rin kasi siyang busy sa trabaho at magpapasukan na ang mga bata. Kaya paniguradong medyo magiging busy na rin ang mga ito sa eskwelahan. Kahit daycare pa lang ang mga ito sa pasukan. Paniguradong magkakaroon to ng mga kalaro at hindi na rin siya gaanong mapapansin. Nang matapos silang kumain, agad niya na rin nilinisan ng mga bata at pinatulog. Tinawagan niya rin si Louie para ipaalam ang planong pamamasyal kasama ang mga bata. Keisha, alam mo naman na delikado, hindi ba? Hindi kayo pwedeng lumabas sa ngayon. Marami na nagsususpetsa. Nakita mo ba ang tingin sa'yo ni Mitch kanina? Naku, ang bruhang yun panigurado maghahanap yun ng butas para masira ka sa publiko. Image mo lang naman ang pinoprotektahan natin dito, Kay. Baka masayang lahat ng pinaghirapan mo. Alam ko, delikado, Louie. Pero kasiyahan kasi ito ng mga anak ko eh. Tinatago ko na nga sila sa publiko. Tapos itong simpleng request nila hindi ko pa susundin. At saka magpapasukan na rin sila next week. Gusto ko naman ipasyal sila bago magpasukan. Marami rin naka-line up na project ko kaya talagang nawawala na ako ng time sa mga anak ko. Baka magtampo sila sa akin, Louie. Sila na lang ang meron ako kaya hindi pwedeng magtampo sa akin ng mga anak ko. Wala rin naman akong pakaalam kay Mitch eh. O sasabihin ng ibang tao. Alam mong gustong-gusto ko na ipakilala ang anak ko sa publiko.
Pero dahil pinoprotektahan ko sila, napipilitan akong itago sila sa maraming tao. Ay nako, Keisha. Ang dami mo nang sinabi. Oo na, sige na. Pumapayag na akong lumabas kayo ng mga anak mo. Pero siguraduhin mo na walang makakakilala sa inyong mag-iina. Yes! Thank you, Louie. The best manager ka talaga. Ikaw ang favorite manager ko. Nang bola pa itong babaeng to? Bakla, ako lang naman talaga ang manager mo. Tumawa na lang siya at nagpaalam na kay Louie. Nang matapos, dumiretso na siya sa kanyang kwarto para matulog. Nakahiwalay ang kanyang silid sa mga bata. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga ito. Malalaki na raw sila. Kaya, hindi na dapat tabihan. Kinabukasan, maliliit na halik sa kanyang muka ang gumising sa kanya. Ngunit, hindi niya pa binubuksan ang mga mata dahil gusto niya ang halik na ginagawa ng mga anak sa kanya. Mami, gising ka na po dyan. Boses si ni Harvey. Bangon ka na po, Mami. Saad naman ni Hardin. Mamamasyal na po tayo, Mami. Tanghali ka na po magising. Mamaya na natin gisingin kaya si Mami, no? Baka pagod siya sa work mula kahapon. Pero ang sabi niya, mamamasyal tayo ngayon. Paano kung maubusan tayo ng school supplies sa mall at hindi na tayo makakapasok sa school niyan? Tanong ni Hayden. Ang OA mo naman, Hayden. Kailan pa naubos ang school supplies sa mall? Sige nga. Sarkastikong tanong ni Hardin. Ang aga-aga, away na naman kayong dalawa. Saway ni Haru. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata at nakapalibot sa kanya mga bata. At nang mapansin na gising na siya, mabilis siyang pinatungan ng mga ito at niyakap. Good morning! Malambing niyang saad sa mga ito. Good morning din po, Mommy. Nandiyan na po sa baba si Ate Mela. Nagluluto na po siya ng breakfast natin. Ang sabi ko po sa kanya, mamamasyal tayo ngayon. Isasama po ba natin si Ate Mela sa mall, Mommy? Bibong tanong ni Hayden. Yes, Hayden. Hindi ko kakayanin ko ako lang mag-isa ang magbabantay sa inyo. Si Mommy naman para mo na rin pong sinabi na makukulit kami kapag nasa mall. Nakangusong reklamo ni Haris. Joke lang mga anak. Gusto niyo bang paliguan ko na kayo? Hindi na po, Mommy. Magpahinga ka na po ulit dyan. Big boy na po kaming lahat. Kaya na po naming maligo. Diba, guys? Tanong ni Hansen. Yes naman! Napatawa na lang siya sa tinura ng kanyang anak na si Hansen. Isa-isa niya munang hinalikan sa noo ang mga bata bago umalis ang mga ito sa kanyang kwarto. Ilang minuto pa ulit na natulog siya bago nag-ayos ng sarili. Mabilis siyang naligo at nang matapos ayusin ang sarili, agad na siyang dumiretso sa kusina. Naabutan niya ron ang pinagkakatiwalaan niyang katulong na si Mela. 20 anyos pa lang si Mela. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, pinili nitong mag-apply bilang katulong sa kanya. Naawa naman siya kaya agad niyang tinanggap si Mela. At di rin nagtagal, naging malapit na ito sa kanyang mga anak. Good morning po, Ate Kay. Bati ni Mela sa kanya. Good morning din, Mela. Mama, masyal daw po kayo, sabi ng mga bata. Oo, pasukan na kasi nila next week. Nag-request din sila mamasyal. Isasama kita, Mela, ha? Alam mo kung gaano kakulit ang mga bata, kaya hindi ko sila kakayanin ko ako lang mag-isa. Sige po, ate. Wala pong problema sa akin yun. Hanga rin talaga siya sa kakayahan ni Mela. Napagtitiisan nito ang kakulitan ng kanyang mga anak. Mabait naman ang kanyang mga anak kapag nasa loob lang ng bahay. Pero kapag nasa labas o kaya namamasyal sila, sobrang kukulit na mga ito. Para bang mga ibon na nakawala sa hawla. Pakiayos na lang ang lamesa, Mela, ha? Para makakain tayo at makaalis na. Titignan ko lang sa kwarto ang mga bata. Tumango si Mela kaya pumunta na siya sa kwarto ng mga bata. Agad niyang nabungaran si Haris na baliktad ang pagkakasuot ng damit.
Si Haida naman magkaibang kulay ng medyas. Si Haru mali-mali ang pagkakabotones ng polo. Si Harvey at Hardin parehong nakasuot ng underwear at nag-aagawan sa isang pantalon. Si Hansen ang may maayos na itsura, ngunit agad siyang napangiwi nang makita ang ginagawa nito. May hawak kasi na suklay si Hansen at inaayos ang buhok. Nagmukha tuloy itong si Jose Rizal dahil baliktaran ng pagkakasuklay sa buhok nito. Mga anak, ano yung ginagawa nyo? Akala ko ba big boy na kayong lahat, pero ba't ganyan? Taranta namang umupo ang mga bata sa isang mahabang sofa sa loob ng kwarto. Napailing na lang siya nang yumuko ang mga bata, kaya nilapitan niya ang mga ito. Haris, balik na damit mo. Mommy, pareho lang naman pong blue ang damit ko kahit baliktad suot eh. Hindi naman po yan magiging red kapag baliktad eh. Kaya ayos lang po yan. Ang pangit tignan, nak. Hinubad niya ang damit ni Haris at binaliktad bago muling isinuot kay Haris. Sumunod naman si Hayden na magkaibang medyas. Kaya pumunta siya sa cabinet ng mga bata at doon kumuha ng isang pares. Colorblind ka ba, Hayden? Magkaibang kulay itong hawak mo medyas. Sorry po, Mami. Gusto ko lang po tignan kung astig ba ako kapag magkaibang kulay yung suot ko eh. Pinalitan niya ang medyas ni Hayden at nang matapos ay si Haru naman. Haru, mali-mali ang pagkakabotones ng polo. Eh, Mami, naduling po ako eh, kaya ganyan. Inayos niya ang botones ni Hayden at sumunod naman si Harvey at Hardin. Pinamewangan niya ang dalawang bata. Inayos niya ang pagkakabotones ng damit ni Haru. At sumunod naman si Harvey at Hardin. Pinamewangan niya ang dalawang bata. Ba't kayo nag-aagawan sa isang pantalon? Ang dami niyo kaya pantalon sa cabinet. Ito po kasing si Hardin, Mommy. Hindi po siya maniwala sa akin na akin to. Akin kaya to? Nang aangkin ka na hindi sa'yo. Sagot naman ang isa. Kinuha niya ang pantalon sa dalawang bata at nakita na hindi to pantalon ni Harvey o ni Hardin. Eh hindi niya naman pantalon to eh. Kay Hansen to hawak niyo. Kumuha siya ng dalawang pantalon sa cabinet at isinuot kay Harvey at Hardin. Ang huli naman si Hansen na malaki ang pagkakangiti sa kanya. Mami, ayos po damit ko, di baliktad. Parehong puti medyas ko. Sariling pantalon ko po suot ko. I'm a big boy na, Mommy. Big boy ka na nga, anak. Pero idol mo ba si Jose Rizal? Ba't naman ganyan ang buhok mo? Parang dinilaan ng kalabaw sa sobrang pagkakasuklay. Natawa na lang ang limang bata sa kanyang sinabi at sumimangot naman si Hansen. At bago pa umiyak si Hansen, inayos niya na rin ang buhok nito. Agad na rin silang lumabas ng kwarto matapos ayusin na itsura ng mga bata. Pagkatapos kumain sila ng agahan. At bago umalis sa kanilang bahay, nagsuot muna siya ng disguise. Gustuhin niya man na mag-enjoy kasama mga bata, hindi pwede. Kaya, kailangan niya rin isama si Mela. Mga anak, pumili na kayo kung anong gusto niyong school supplies. Nagsigawan ng mga bata kaya may iilang napatingin sa kanilang direksyon. Umiwas siya ng tingin sa maraming tao at kumuha ng isang malaking pushcart. Doon, inilalagay ng mga bata ang napipili nitong mga gamit. Nakasunod naman si Mela sa mga bata at siya pilit iniiwasan ng mga taong tumitingin sa gawin niya dahil baka makilala siya. Nang matapos sa pamimili, dumiretso naman sila sa palaruan at habang nasa palaruan, may nahagip ang kanyang tingin. Nagsimula siyang kabahan, lalo pa nang lumingon ito sa kanyang direksyon. Nakita niya ang kanyang ex na si Cade, ang ama ng mga bata. Hindi niya alam kung nakilala siya ng lalaki dahil sa kanyang ayos ngayon. Kaya umiwas lang siya ng tingin. Nakaramdam naman siya ng galit nang muli niyang makita ang lalaki. Naaalala niya ang pag-iwan nito sa kanya kaya hindi niya mapapatawad si Cade.
Mami, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Hayden. Maging ang iba niyang anak lumapit na rin sa kanya at nag-aalala siyang tinignan. Ngumiti siya kay Hayden bago ginulo ang buhok nito. Oo naman Hayden, sige na mag-play na kayo ulit dun. Tumango naman ang bata at hinila ang mga kapatid niya. Muli niyang nilingon ang kinaroroonan ni Cade, ngunit wala na roon ang lalaki kaya nakahinga siya ng maluwag. Akala niya lalapit si Cade sa kanila, ngunit mukhang hindi naman siya nakilala nito. Wala rin kasi sa plano niya ang ipakilala si Cade sa kanyang mga anak. Ilang oras pa ang nilagi nila sa mall at umuwi na rin sila. Hindi niya na rin muling nakita si Cade. 2 linggo ang lumipas, mas lalo siya naging busy. At ngayon nga, kailangan niya ulit pumirma ng kontrata sa TV network na kanyang pinagtatrabahuhan. Ready ka na ba, Keisha? Balita ko ngayon daw magpapakita sa atin ng CEO. At marami rin nagsasabi na pogi daw yun. Naku, mali mo magkagusto sa iyo ang lalaking yun. Naku, support ko talaga ang love team niyo para magkaroon ka na ng boyfriend. Ang daming naliligaw sa'yo, pero kahit isa sa kanila hindi mo pinapansin. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex mo noon. Hay naku, Keisha. Kahit di ko pa nakikita yung ex mo, nanggagalaiti na kaagad ako sa galit Saad ni Louie, habang nasa kanyang tabi. Ano ka ba, Louie? Wala pa sa isip ko ang ganyang bagay. Focus muna ako sa career ko. At sa mga bata, ayaw ko rin namang pumatol sa mga lalaking alam kong katawan lang ang habol sa akin. Sa mga anak ko na lang ibubuhos lahat ng pagmamahal ko. Maraming beses na siyang nakakatanggap ng invitation galing sa iba't ibang producer, artista, at direktor, ngunit lahat ng yun tinatanggihan niya. Alam niya na kasi kung ano ang balak ng mga ito sa kanya kaya umiiwas na lang siya. Oh, Keisha, nandito ka? Mapang-uyam na tanong ni Mitch, ang babaeng laging galit sa kanya. Hindi niya alam kung ba't galit sa kanya ito. Gayong wala naman siyang ginagawa dito. Ang sabi ni Louie, naiinggit daw si Mitch sa kanya. Ngunit ano naman ang kinaiinggitan sa kanya ni Mitch? Palagi rin naman itong nakakatanggap ng malalaking project. Yun nga lang, retokada ang babae. Malamang Mitch, may mata ka, diba? Nakikita mo naman siguro na nandito ako nakatayo. Sobra na ang galit sa kanya ni Mitch at umabot pa sa punto na sinisiraan siya nito sa ibang direktor. Pero mabuti na lang, walang naniniwala dito. Kaya pinapatulan niya na rin. Dahil sobra ang ugaling pinapakita nito sa kanya. Ba't di mo na lang bitawan ang network na to, Keisha? Sikat ka na, di ba? I am sure. Marami ka na rin pera dahil sa mga project na natatanggap mo. Ba't di ko ang gumawa niyan, Mitch? Mas marami ka naman yata ang pera kaysa sa akin. Dahil nagagawa mo pa nga magparitoke sa ibang bansa, di ba? Isa lang ibig sabihin nun, mas marami kang savings kaysa sa akin. How dare you? Isa ka lang namang chipipay na artista na gustong magpasikat tas ganyan na ugali mo? How dare you to? Sino ka para sabihin akong cheap na artista? Baka nakakalimutan mo, Mitch. Ang cheap na artista ang sinasabi mo. Mas maraming project kaysa sa'yo. Naalala mo ba? Ang bago nating project ngayon? Ako ang female lead. At ikaw? Supporting actress. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyang bagay. Kung ang ibang artista dito nakakaya mo ipahiya, pwes ako. Hindi, dahil hindi kita uurungan. Tinarayan niya pa si Mitch bago ito iniwan sa backstage na nakanganga. Talagang pinapainit ng babae niyo ng kanyang dugo. Grabe girl, ikaw na talaga. Puri ni Louie na makaalis sila. Nakakainis na rin kasi yung babae niyong Louie Palagi niya na lang ako inaaway. Sobrang immature niya. Kaya dapat lang napatulan ko siya. Hindi na rin tama ang ginagawa niyang paninira sa akin, no? Kung sa bagay, ipinagkakalat ka ng babaeng yon
na nakikipag-sex ka raw sa maraming direktor para lang makakuha ng malalaking projects. Ano? Baliw talagang babaeng yun. Mabuti na nga lang, walang naniniwala sa sinasabi ni Mitch. Napailing na lang siya dahil sa kanyang nalaman. Akala niya simpleng paninira lang ang ginagawa nito. Pero sumusobra na pala ito. Punta ka na roon sa stage, Keisha. Baka raw mahuli si Mr. CEO, kaya pumirma na kayo ng kontrata. Saad ni Louie. Tumango siya at ngumiti kay Louie bago pumunta sa stage. Marami munang question and answer na naganap hanggang sa nagpirmahan na ng contract. Another 3 years sa TV network na pinagtatrabahuhan niya. Napaismid siya nang makita si Mitch na nasa gilid ng stage. Ito kasi ang susunod na pipirma, kaya na matapos niyang pirmahan ng kontrata, agad siyang tumayo upang umalis. Nasa huling baitang na sana siya, ngunit naramdaman niyang pagtapak sa dulong bahagi ng kanyang gown. Handa na sana siyang matumba at napapikit upang hintayin ang pagbagsak. Ngunit naramdaman niya ang isang braso na humawak sa kanyang bewang upang saluhin siya. Rinig niya ang tilian ng mga tao at iminulat niya ang kanyang mata. Doon niya nakita si Cade na matiim na nakatitig sa kanya. Umawang ang kanyang labi sa labis na gulat at hindi makapaniwala na nakita niya ang lalaki ngayon. Are you okay? May pag-aalalang tanong ni Cade habang hinihimas ang kanyang bewang na hanggang ngayon hawak pa rin ang lalaki. Nang matauhan, agad niyang inalis ang kamay ni Cade sa kanyang bewang at umayos ng tayo. Maraming kamera ang nakatutok sa kanila ngayon, kaya paniguradong headline na naman siya ng balita mamaya. Oo. Salamat sa pagsalo sa akin. Magsasalita pa sana si Cade, ngunit agad na siyang umalis. Hindi niya talaga kayang harapin ng lalaki pagkalipas ng halos 6 na taon. OMG, grabe ka, Keisha! Nakakakilig kayong dalawa. Para ako nanonood ng telenovela habang pinagmamasdan kayong dalawa kanina. Kinikilig na saad ni Louie nang makapasok sila sa dressing room niya. Ano nakakakilig sa sinasabi mo dyan? Nakakasuka nga eh. Paniguradong headline ako nito kinabukasan. Sasabihin na naman ng Mitch na yon. Nilandi ko yung lalaking sumalo sa akin kanina. Ano naman kung sabihin niya na nilalandi mo si Mr. CEO? Siya rin naman na may kagagawan kung ba't kamuntik na tumba. Marami ang nakakita sa ginawa niya, Keisha, no? Teka, Mr. CEO? Oo, Keisha. Siya si Mr. Cade Mercadejas, ang CEO ng TV network na to. Napalunok siya nang sunod-sunod ng sariling laway. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Louie. Talagang ang pinaglaruan siya ng tadhana. Dahil sinong mag-aakala na ang pinagtatrabahuhan niya pala ay pagmamay-ari ng ex niya. Ba't baka pumirma ng panibagong kontrata? Nakakainis! Ha? Anong pinagsasabi mo dyan, Keisha? Kilala mo ba si Mr. CEO? Louie, yun yung ex ko. Siya yung ama ng mga anak ko. What? Kaya pala pinagmamasdan ko kayo kanina. Para pa rin kayo in love sa isa't isa. Baka mahal niyo pa ang isa't isa. Naku, comeback na talaga ito para sa kumpletong pamilya ng sextuplets. Louie, hindi niya pwedeng malaman na may anak kami. Iniwan niya na ako. Wala akong kaalam-alam sa nangyari sa kanya. Halos mabaliw ako kasi wala siya paramdam sa akin. Pero makakatanggap ako ng litrato na may kasama to ibang babae sa kama? Louie, ayoko na ulit masaktan. Tama na yung sakit na dinulot ni Cade sa akin noon. Hindi na muling umimik si Louie dahil sa kanyang sinabi. Totoo ang sinabi niya. 6 na taon na ang nakakalipas nang biglang mawala si Cade. Ang sabi nito sa kanya, may kailangan lang daw itong asikasuhin sa ibang bansa. Ngunit, hindi na ito bumalik. 1 buwan siyang halos mabaliw dahil wala siyang kontak sa lalaki.
Ngunit isang araw may nagpadala sa kanya ng litrato. Si Cade yun, at may kasamang babae sa kama. Hindi malinaw ang mukha ng babae ngunit parehong nakahubad ang dalawa. Nalaman din niya na buntis siya at mag-isa niyang binuhay ang kanyang mga anak. Hapon na, tapos na rin ang kanyang taping. May emergency si Louie kaya kailangan na nitong umalis. At ngayon nga, nag-aabang siya ng taxi na masasakyan. Ngunit talagang ang minamalas siya dahil ngayon, wala pa rin siyang makitang taxi. Ano ba naman yan? Wala ba talagang taxi ngayon? Inis na tanong niya sa sarili. Ilang minuto pa siyang naghintay nang may isang itim na kotse ang pumarada sa kanyang harapan. Lumabas doon si Cade na nakasuot pa ng shades. Hop in, I'll take you home. Saad ni Cade. No thanks, kaya ko mag-commute mag-isa. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Pagtatalunan pa ba natin to, Keisha? Hanggang ngayon matigas pa rin ulo mo. Kailangan pa ba kitang buhatin para lang maisakay kita sa kotse? Hindi mo ba talaga maintindihan, Cade? Ayoko nga sumakay sa kotse mo. Tila naputol ang pagtitimpi ng lalaki. Lumapit ito sa kanya at binuhat siya na parang isang sakong bigas. Cade, ano ba? Ibaba mo nga ako? This is harassment. Shut up, love. Gusto mo ba makahako tayo ng atensyon? Bukas, ikaw na naman ang pagkakaguluhan ng media. And I would love that. Makikita mo na lang sarili mo bukas sa mga dyaryo at balita. Inis niyang itinikom ang bibig dahil sa pananakot ni Cade. Binuksan nito ang passenger seat at sinuotan siya ng seatbelt. Tatanggalin niya sana yon, ngunit itinukod ni Cade ang kamay nito sa kanyang inuupuan. Subukan mong umalis. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Inirapan niya ang lalaki at humalukip-kip. Tinatakot na naman siya nito. Kita niya ang pagngisi ni Cade bago umikot at pumasok sa kotse. Wala siyang imik hanggang sa magsimula na itong mag-drive. How are you? Hindi siya sumagot at sa labas lang ng bintana ang kanyang tingin. Ayaw niyang kausapin ang lalaki dahil umiinit lang ang dugo niya dito. Love, I'm asking. Cade, ano ba? Tigilan mo ako kakatawag mo sa akin ng love? Yeah, right. As far as I remember, love ang endearment nating dalawa. Ba't ngayon inis na inis ka? Kung makapagsalita ka dyan, parang wala kang ginawang mali sa akin, no? Cade, pinapaalala ko lang sa'yo, niloko mo ko. I didn't cheat on you. Oh yeah? And pigs can fly. Ayaw niya maging sarkastiko, ngunit hindi niya mapigilan ng sarili. Kita niya naman ang pagkunot ng noo ni Cade. Tanda yon na hindi nito nagugustuhan ang kanyang sinasabi. Keisha, hindi kita niloko. Hindi ko yun kayang gawin sa'yo, alam mo mahal kita. Please lang, Cade. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hindi na kita kailangan. Bakit? May bago ka na ba? May mahal ka ng iba? Kung sabihin ko sa'yo oo, titigilan mo ako? Of course not. Akin ka mula noon hanggang ngayon, Keisha Villamor. Baka nakakalimutan mong hindi naman tayo naghiwalay. Walang breakup na nangyari sa pagitan nating dalawa, kaya may relasyon pa rin tayo ngayon. Oh? Wala ba? Fine. Cade Mercadejas, I'm breaking up with you. I am not breaking up with you, Keisha Villamor. Hindi ako makakapayag. At kung may karelasyon ka nga iba, gagawin ko ang lahat nang makakaya ko para lang maghiwalay kayong dalawa. Napaawang ang kanyang bibig sa sinabi ni Cade. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Tulala lang siya hanggang sa makapasok sila sa subdivision na tinutuluyan niya. At ilang metro pa, narating na nila ang kanyang bahay. I'll fetch you tomorrow. Bawal kang tumanggi, Keisha. Hindi niya napinansin ang sinabi ng lalaki. Basta na lang siya lumabas ng kotse. Agad namang pinaharurot ni Cade ang kotse nito papalayo sa kanya. Teka, paano niya nalaman ang tirahan ko?
Ginulo niya ang kanyang buhok at pumasok sa loob. Sa sala, naabutan niya ang kanyang mga anak na seryosong nagkukulay ng mga coloring book at nasa gilid naman ng mga ito si Mela na pinagmamasdan ng ginagawa ng mga bata. Hi kids! Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga ito. Dinamba siya ng yakap ng mga anak kaya napangiwi na lang siya nang matumba silang lahat. Mommy, housework po! Malambing na tanong ni Hayden. Ayos lang, Hayden. Isa-isa niyang hinalikan ng mga bata at tumayo na sila. Bumalik ang mga ito sa kanika nilang mga ginagawa at agad namang nagpaalam si Mela na aalis na. Kaya pinayagan niya ito. Kamusta ang school niyo? Hala, kinakausap po ba ang school, Mommy? Sinubukan ko pong kausapin yung classroom namin pero hindi naman siya sumagot sa akin. Sagot ni Harvey. Grabe na talaga yung pagiging slow mo, Harvey. Naiiling na wika ni Hansen. Ayos lang po, Mami. Nainggit lang po kami sa ibang bata kasi may daddy sila tas kami wala. Bakit wala kaming daddy, Mami? Wapo naman ako Saad ni Harris. Anong kinalaman ng itsura mo sa daddy natin, Harris? Sarkastikong tanong ni Harden. Uy, tumigil nga kayo, magsisimula na naman kayo mag-away Saway ni Haru. Pero nainggit po talaga kami, Mommy. May family day daw po kami next month. Paano po yun? Wala kaming daddy, edi hindi tayo complete family. Malungkot na tanong ni Hayden. Gusto niyo ba talaga makita ang daddy niyo? Oo naman po. Titignan ko kung sinong mas gwapo sa amin ni Daddy. Harris, kamukhang-kamukha niyo ang daddy niyo. Totoo ang kanyang sinabi. Talagang kamukha ni Kid ang mga bata. Siya nagpakahirap na magbuntis sa 6 na bata. At hindi na nga siya makatayo sa sobrang bigat ng kanyang tiyan. Pero lahat ng bata kamukha ni Cade. Masyadong malakas ang genes ng lalaki. Talaga po, Mommy? Kailan po namin makikita si Daddy? Hindi ko pa alam, Harden. Busy po ba siya? Hindi niya po kami love? Bakit hindi niya kami dinadalaw? Good boy naman kami. Naiiyak na saad ni Haru. Hindi niya napigilan na pag-iyak ng mga bata. Kung siyang tatanungin, hindi niya gustong makita ni Kid ang mga ito. Anak, mahal kayo ng daddy niyo. Susubukan ko siyang kausapin, okay? Tuwang-tuwa naman na nagtatatalo ng mga ito. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising. Wala na rin ang mga bata at paniguradong nasa school na ang mga ito. Wala siyang ganang kumain kaya nag-ayos na lang siya ng kanyang sarili. At nang makalabas sa kanyang bahay, doon niya nabungaran si Cade na nakasandal sa kotse nito na tila ba kanina pa siya hinihintay. Good morning, love. Nakangiting bati nito. Cade, what are you doing here? Sabi ko naman sa'yo kahapon, susunduin kita. No need, Cade. You are not my driver, kaya umalis ka na. Then I'm willing to be your driver. Where can I apply? Should I give you my biodata then? Resume? Curriculum vitae? Nababaliw ka na nga talaga, Cade. Come on, love. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa labas. Ayaw ko naman pasukin ka sa loob at baka mas lalo ka magalit sa akin. Let's go, mahuhuli ka na sa taping mo. Inirapan niya ang lalaki at pumasok na lang sa loob ng kotse ni Cade. Wala na rin naman siya magagawa dahil masyadong makulit ang lalaki. Dumadaldal si Cade, ngunit siya tahimik lang. Iniisip niya kung dapat niya bang sabihin kay Cade ang tungkol sa mga bata. Hey, what are you thinking? Kanina pa ako nagsasalita dito pero ang tahimik mo dyan. May nararamdaman ka ba? Gusto mo ba ibalik na lang kita sa bahay?
Ipapakancel ko ang taping nyo para makapagpahinga ka. Baliw ka na nga talaga, Cade. Hindi mo kaya yon. Try me, love. I am the CEO, remember? Oo na. Ihatid mo na lang ako sa taping ko at baka mapagalitan ako ng direktor namin. Keisha, you're the CEO's girlfriend. Hindi nila pagagalitan ng girlfriend ko. Cade, kung ano-ano na lang sinasabi mo dyan, baka nakakalimutan mo na nakipag-break na ako sa'yo kahapon. At paano nalaman ng direktor na girlfriend mo ko kuno? Ha? At baka nakakalimutan mo ring, hindi ako pumayag makapag-break ka sa akin. And love, didn't you watch the news this morning? Kumunot ang kanyang noo at kinuha ang cellphone na nasa pouch. Hindi na siya nakapagbukas ng cellphone kaninang umaga dahil nga nagmamadali siyang pumasok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang headline na silang dalawa ni Cade. Anong ibig sabihin nito? Nilingon niya si Cade na nakangisi lang at nagkibit balikat. Para itong nasisihan sa mga chismis na nasa social media. Hayaan mo sila mag-isip ng kung ano-ano, Keisha. Maganda nga yan. Ipakita natin sa buong Pilipinas na ako ang kasintahan mo. Hindi yung kung sino-sinong nalilink sa'yo. Gusto ko na nga manunto kapag nakikita kita may kasama ibang lalaki sa mga projects mo. Pero dahil suportado ko ang ginagawa mo, hinahayaan lang kita. As long as hindi ka hinahalikan ng may leads mo, kalmado pa ako. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Cade. Ramdam niyang mahal pa siya ng lalaki. Ngunit pilit niya pa ring idinideny. Nanahimik na lang siya hanggang sa makarating siya sa lugar ng taping. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. No, I'll watch you. Baka mamaya maisahan ako na hindi ko nalalaman. Inirapan niya ito at naglakad. Ngunit hinawakan ni Cade ang kanyang bewang at hinapit siya papalapit. Pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Cade. Ngunit agad din namang ibinabalik ni Cade. Bitiwan mo nga ako. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. So what? Maganda na yan nakikita nila kung sino nagmamay-ari sa'yo. Inikot niya ang mga mata. Hinayaan niya na lang ito. At hanggang sa magsimula ang taping, naroon pa rin ang lalaki. Nakabantay ito sa bawat galaw niya. At sumisigaw kapag hinahawakan ng lalaking katambal niya ang kanyang kamay. Oh, the witch is here. Tell me, Keisha, anong gayumang ginamit mo kay Cade at ganyan siya kabaliw sa'yo? Tanong ni Mitch. Nasa CR siya ngayon at inaayos ang sarili. Nang bigla namang pumasok si Mitch. Wala akong ginamit na gayuma, Mitch. Please lang tigilan mo na ako. Hindi kita titigilan. Hanggat di ka nawawala sa landas ko, Keisha. Ikaw ang sumira ng buhay ko kaya dapat lang maging miserable ang buhay mo. Nababaliw ka na ba talaga, Mitch? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wow! Acting innocent, ha? Hintayin mo ang ganti ko, Keisha. Hindi kita titigilan. Just go on. Hindi rin kita aatrasan, Mitch. Inirapan siya nito bago siya lumabas ng CR. Hindi niya talaga alam kung anong takbo ng utak ng babaeng yon. Masyado itong obsessed na pabagsakin siya. Lumipas pa ang ilang linggo. Palaging nakasunod sa kanya si Cade. Kulang na nga lang maging bodyguard niya ang lalaki kakasunod nito. At hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasabi sa lalaki ang tungkol sa mga bata. Inaamin niya na mahal niya pa rin si Cade. Ngunit hindi niya alam kung paano yun sasabihin dito. Mami, bukas na po family day namin. Wala pa rin po ba si Daddy? Nalulungkot na tanong ni Hayden. Isa pa ito sa kanyang problema. Hindi niya alam kung makakadalo siya sa family day ng mga bata. Wala naman siyang taping. Pero paniguradong makikilala siya ng maraming tao kung pupunta siya sa school ng mga ito. Wala pa, anak. Paano po yun? Wala kami Daddy bukas? Gagawa ng paraan si Mami, okay? Sige na, matulog na kayo. Dahil may family day pa kayo bukas.
Isa-isa niyang hinalikan ng mga bata bago ito pinatulog sa kwarto. Kinabukasan maaga siyang nagising upang ipaghanda ang gagamitin nila para sa family day. Alam niyang magagalit sa kanya si Louie, ngunit handa na siyang ipakilala sa publiko ang kanyang mga anak. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa kanya ngayon, kasiyahan ng kanyang mga anak. Sigurado ka po ba na sasama ka sa amin, Mommy? Paano po kapag nakilala ka ng maraming tao? Paano na po work mo? Nag-aalalang tanong ni Hansen. Don't worry baby, ako nang bahala doon. Nang makarating sila sa school ng mga bata, bumaba siya sa kotse. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao at ang iba kinunan siya ng litrato, ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang ipagmalaki sa mundo ang kanyang mga anak at tama na rin ang 5 taon na pagtatago niya sa mga ito. Hala, hindi ba si Miss Keisha yun? Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya dito? Family day kaya ito? May mga bata siyang dala. Anak niya kaya mga yan? May punta tayo sa stage. Magsisimula na program. Saad ni Haris. Mas lalong lumakas ang bulungan sa sinabi ni Haris. May iilan pa nagpa-picture sa kanya kaya pumayag naman siya. Oh, may special visitor pala tayo ngayon. Miss Keisha Villamor. Pwede po ba kayong pumunta sa harapan? Nais lang po namin kayong kausapin. Saad ng MC. Miss Keisha, ano pong ginagawa niyo sa event na to? May kapatid po ba kayo dito na sinamahan? Magsasalita na sana siya, ngunit biglang umakyat sa stage si Mitch. Nalilito niya itong tinignan. Ano naman kaya ginagawa ng babaeng yan dito? No, walang kapatid si Keisha. Alam niyo kung bakit narito ang babaeng yan? Dahil may mga anak na siya. Lumakas ang bulungan at nagsimula na siyang kabahan. Hindi ito ang kanyang inaasahan na mangyari. Gusto niyang formal na ipakilala ang mga bata sa publiko. Ngunit ginulo ito bigla ni Mitch. Yes, people. Tama ang narinig niyo. Dahil ang nag-iisang Keisha Villamor na hinahangaan ng maraming tao may anak na. At tinago niya yun sa maraming taon. Itinago niya ang kanyang mga anak para lang maabot ang kasikatang gusto niya. Ilang taong nagdusa ang mga bata at itinago sa publiko dahil sa kagagawa ni Keisha. Hindi niya kayang ipagmalaki na binuntis siya ng isang lalaki at tinakbuhan siya ng lalaking yon. No? That's not true. Hindi ako basta nalang nagpabuntis. Gusto niyang pigilan kung ano man ang sinasabi ni Mitch. Dahil ginugulo nito ang event, maraming mga bata ang nakikinig. Hindi tama ang ganitong klaseng eksena. Then sabihin mo sa amin kung sino ama ng mga anak mo, Keisha. Kung wala ka may papakita sa amin ngayon, talagang tinakbuhan ka ng lalaki na kabuntis sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung narito lang si Kate, baka iniharap niya na ito sa maraming tao. Excuse me. Nanlaki ang kanyang mata nang makita si Kate na paakyat sa stage. Hindi siya makapaniwala na narito ang lalaki. At nang makalapit sa kanya si Kate, agad siya nitong hinawakan sa bewang. Kate! Naguguluhang tanong ni Mitch. What was your question again, miss? Oh, tinanong mo kung sino ama ng mga anak ni Keisha? Right? Well, nandito na ako. Ako ang ama ng mga anak ni Keisha. Ano? That's not true. Hindi ko ama ng mga anak ni Keisha. Do I have to conduct a DNA test para malaman mo ang totoo? Hindi mo ba nakikita? Magkakamukha kaming 7? And please, miss, umalis ka na sa event na ito bago pa ako magpatawag ng pulis at ipadakip ka. Sinisira mo ang family day naming lahat. Umalis ka na dito. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan ngayon si Kid at pinagtatanggol siya. Nagpuyos sa galit si Mitch at umalis ito ng stage. Talagang napahiya ang babae. I'm sorry everyone. Please isipin nyo na lang na nanonood kayo ng teleserye dahil sa nakita nyo kanina.
Saad ni Cade at yumuko sa maraming tao. Siya naman nakatulala lang hanggang hinila na siya ni Cade pababa ng stage. Pumunta sila sa direksyon ng mga bata. "Wow! Ikaw po daddy namin?" Tanong ni Hayden. "Ang astig mo po daddy." Saad ni Haru. "Ang gwapo mo din po. Talagang kamukha ka namin. Pare-pareho talaga tayong gwapo, no?" Saad ni Haris. "Daddy, artista ka din tulad ni Mami. Galing niya po kanina." Si Harvey naman yon. "Daddy, ikaw talaga yan? Andito ka na po talaga?" Tanong ni Harden. "Namiss ka po namin, Daddy." Malambing na saad ni Hansen at yumakap sa ama. "Yes, kids, ako ang daddy nyo. And I'm so sorry kung natagalan si Daddy, ha? Marami kasing inaasikaso si Daddy kaya natagalan ako. Pero ngayon, babawi ako sa inyo. Forever." "Hindi mo na po kami iiwan ulit, Daddy. Malulungkot po kami kapag umalis kayo ulit. Kawawa naman po kami." "Hindi na, Harden. Dito na lang si Daddy sa tabi nyo. Mabubuo na ang pamilya natin." "Talaga po? Ibig sabihin po bibigyan niya na kami ng little sister ni Mami?" Tanong ni Hayden. "Oo nga po, Daddy. Yung iba naming classmates may little sister at little brother na. Ngayon nandito ka na. Bibigyan niya po ba kami?" Nakangising lumingon sa kanya si Cade. Kaya pinandilatan niya ito ng mata. Baka kung ano-ano ang ituro nito sa mga bata. Ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ni Cade kung sino si Harden. "It depends, Harrison Hayden. Kung papayag ang mami niyo, bibigyan namin kaagad kayo ng little sister or brother." "Papayag po yan si Mami, Daddy. Wala siyang choice kasi ipipilit namin." Napailing na lang siya sa sinabi ng kanyang mga anak. Noon pa man kinukulit na siya ng mga bata tungkol sa little sister. Naiinggit daw kasi ito sa mga kaklase o kaya naman sa mga napapanood. Ilang beses siyang umiwas sa topic na yon. Ngunit ngayon mukhang hindi na siya makakaiwas. Ay nako, bahala nga kayo mag-aama dyan. Tumawa lang ang mga bata, ganon din si Cade. Sa buong event, masaya silang lahat. Sumasali silang dalawa ni Cade sa mga activity at suportado kung anong gustong laruin ng mga bata. Kaya nang uwian, tulog kaagad ang mga ito kahit nasa biyahe pa lang. "Love, we need to talk." Saad ni Cade, nang maihatid dito ang mga bata sa kwarto. "Sumunod ka sa akin." Dumiretso sila sa sala at naupo sa upuan. Tumabi sa kanya si Cade at hinawakan ang kanyang kamay. "Bakit hindi ka nagulat sa nakita mo mga bata kanina? Anong ginagawa mo sa event na yan? Paano mo nalaman kung sino ang kausap mo? First time mo lang makilala ang mga bata kaya paano mo yun nagawa?" "Love, isa-isa lang, mahinang kalaban. Ngayon magpapaliwanag ako sa'yo. Ayoko magtago. Hindi ko nakakayanin kung magtatago pa ako. Hindi totoong niloko kita, Keisha." "Ano? Pero may nakita akong litrato mo kasama mo ang babae mo." "Love, hindi ako yun. Yes, nagpaalam ako sa'yo no, na may business trip ako. Hindi ko inaakala na maaksidente pala ako." "Aksidente?" "You heard it right, love. Pabalik na sana ako ng Pilipinas na maaksidente ako. And I was comatose for 1 year. Di ko naman gusto na mangyari yun pero sino ba ako para pigilan ng tadhana, di ba? Wala akong alam na sa 1 taon na comatose ako. I woke up thinking that I have nothing. I have no one. Para akong bagong silang na sanggol, wala akong maalala. Hindi ko maalala kung anong pangalan ko." "Cade," sabi ng doktor, may selective amnesia raw ako. Halos 2 taon ako walang maalala, Keisha. Hanggang sa unti-unting bumalik ang alaala ko, ikaw agad ang hinanap ko. Ikaw ang gusto kong puntahan hanggang sa nakita kita may kasamang ibang lalaki. Mukha ka masaya sa piling niya. Ngunit dahil mahal kita, hindi ako sumuko.
Nagpaimbestiga ako at doon ko nalaman na nangyari. Love, trust me. Wala akong malay sa litratong yon. Nalaman ko rin na manager mo pala ang lalaking kasama mo. Hindi mo siya kasintahan at wala kayo relasyon kasi bading siya. At nagselos ako sa isang bading. Hindi na muna kita ginulo. Nakita ko na focus ka sa trabaho mo. Love, ilang beses mo kung sinabihan noon na gusto mo maging isang sikat na artista kaya mula sa malayo sinuportahan kita. Nalaman ko rin na may anak na tayo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nang malaman ko nagkaroon pala tayo ng mga anak. Ako yata ang pinakamasayang tao sa mundo dahil sa nalaman ko. 6 sila, Love. 6. At hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwalang nagkaroon tayo ng sextuplets. Lahat, ginawa ko upang suportahan kayo. Kapag may lumalabas na article na masama tungkol sa'yo, pinapa-takedown ko agad. Gusto ko kasi na mag-focus ka lang sa karir mo. Hindi mo kailangang isipin ang mga nangyayari sa paligid mo. Kasi nandito ako para sa'yo. Nasa tabi mo lang ako noon pa man. Binabantayan kita at inaalagaan, maging ang mga anak natin. Lahat ginagawa ko para maging ligtas kayong mag-iina ko. Hindi mo lang alam. Pero maraming tao ang nakakakita sa inyo sa mall, ikaw at ang mga bata. Ngunit binabayaran ko lahat ng taong yun kasi inaalagaan ko rin ang karir mo at ang mga bata. Gusto ko na mabuhay ng payapa ang mga bata at hindi pinagkakaguluhan ng maraming tao. And I bought the TV network na pinagtatrabahuhan mo para ma-monitor ko ang kalagayan mo. Hindi niya alam. Ngunit napaiyak na lang siya sa sinabi ni Cade. Nasa paligid niya lang pala ang lalaki pero hindi niya napansin. Masyado siyang abala sa kanyang karir at sa mga bata. Mahal na mahal kita, Keisha. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Nagkaroon man ako ng amnesia pero ito, bumabalik ako sa'yo. Kayo ang tahanan ko, Love. Kayo ang uuwian ko kahit anong mangyari. Sino ang babaeng kasama mo sa litrato? That was Mitch. The woman, earlier. What? Mitch? Actually, Mitch is not her real name. Remember Chloe Yano? When we were in college? Sino ba namang babaeng makakalimot sa babaeng baliw na baliw sa'yo? Well, that's her. Hindi ko alam na sinundan niya pala ako sa Canada at siya rin na may kagagawa na aksidente ko. Sabi ng doktor, nakita raw nila si Mitch na galing sa kwarto ko at nagmamadaling umalis. Siguro, yun ang time na nagpa-picture siya kasama ako at may sinend sa'yo. Dumaan din siya sa maraming plastic surgeries para maitago ang totoong mukha niya at bumalik siya dito sa Pilipinas. Siya may kagagawa ng lahat? Pero ba't di mo siya pinakulong, Cade? Siya ang dahilan kung ba't nawalay ka sa amin. Naghahanap pa kami ng mas maraming ebidensya. Pero ngayon, na nakahanap na kami, kakaharapin niya ang maraming kaso. Paniguradong bukas na bukas, siya ang headline ng balita. Cade, I'm so sorry. Sana hindi na lang ako naniwala sa mga litratong pinadala sa akin. No, love, it's not your fault. Walang may gusto nang nangyari kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Pero nagalit ako sa'yo. Ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Nakapagpaliwanag na ako, Keisha, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi na. Hindi na, Cade. And I still love you. Mahal kita. Can you please say it again? Please. Cade Mercadejas, mahal kita. Galit ako sa'yo noon. Pero nagbago yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na ako galit ngayon. Pero yung love na meron ako sa'yo, it hasn't changed. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa din kita. And I love you too. I love you more than ever, Keisha Villamor. Ngumiti si Cade at hinalikan siya sa labi. Ilang minuto pa sila nag-usap hanggang sa doon na rin sila nakatulog sa sala. Mabuti na lang, nagkasya silang dalawa sa sofa bed at nang umaga, ingay ng mga bata ang gumising sa kanilang dalawa ni Cade. Ala,
Ba't kaya dito natulog si Mami at Daddy? May kwarto naman. Rinig niyang tanong ni Hayden. Alam niyang gising na rin si Cade, ngunit hindi nito minulat ang mata at ganun din siya. Nakayakap sa kanyang bewang ang lalaki at nakauna naman siya sa braso nito. Oo nga, ang laki ng kwarto ni Mami pero kasya sila dito sa sofa bed. Saad ni Harris. Huwag kayong maingay, baka mamaya magising sila. Lakas ng bunganga niyo. Saway ni Hansen. Iminulat niya ang kanyang mata at mahinang pinalo ang kamay ni Cade na nakayakap sa kanya. Cade, imulat mo na yung mga mata mo. Ay, gising na pala sila, Mami. Good morning, mga anak. Good morning din po, Mami. Ilang buwan ang lumipas at naging masaya naman ang pagsasama nila Cade at suportado pa rin naman ito ang kanyang career. At alam na rin ng kanyang mga fans ang tungkol sa mga bata at pati na rin si Cade. Marami ang kinilig sa relasyon nilang dalawa at masaya siya dahil tanggap sila ng mga tao. Naipakulong din si Mitch sa ginawa nito. At ngayon habang nasa isang TV interview siya, Miss Kay, you really look happy right now. Kumusta ang relasyon niyo ni Mr. Mercadejas? Tanong ng host sa kanya. Ayos lang ang relasyon namin. Masaya kami kasama mga anak namin. Now that you mention about anak or kids, hindi namin inakala na may anak ka na pala, Miss Kay. Yeah. So sad to say, itinago ko kasi yun sa publiko. Ayoko kasing maging magulo ang buhay ng mga anak ko. Gusto ko maging normal na bata lang sila. Pero totoo nga rin bang nagkahiwalay kayo ni Mr. Mercadejas? Yeah, that happened. Nagkaroon na aksidente, nagkahiwalay kami ng 6 na taon. Akala ko nga hindi na kami magkikita ulit eh. But I was wrong. Binabantayan pa rin niya pala ako. Nasa malayo lang siya. Pero nakabantay pa rin siya sa lahat ng ginagawa ko. Aww, nakakakilig naman. Pero mas kikiligin tayo dahil narito si Mr. Cade Mercadejas. Nagulat siya nang makita si Cade na nakatayo pala sa kanyang likuran. Agad itong umupo sa kanyang tabi at hinalikan siya sa noo. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba susunduin mo mga anak natin? I already fetched them, baby. Look at the audience. Sagot ni Cade. Nagtataka niyang tinignan ng mga audience at nakita niya ang 6 nilang anak. Sinundo ng staff ang mga bata at pinapunta rin sa stage. Ang cute yun namang tignan. You guys look really in love with each other. At kamukha ni Mr. Mercadejas sa mga bata, nakakainggit tuloy. Well, actually, yes. Nakakasama nga ng loob kasi kamukha niya yung mga bata. Nakita niya naman ang pagngisi ni Cade. Well, iba na talaga kapag malakas ang jeans. Walang panama ang jeans ni Keisha. Natatawang saad ni Cade, kaya sumimangot siya at mahinang kinurot sa bewang ang lalaki. Mr. Mercadejas, may gusto ka bang sabihin sa girlfriend mong si Miss Kay? Tumayo si Cade at lumuhod sa kanyang harapan kaya napatili ang mga tao sa loob ng studio. Siya naman gulat na nakatingin dito. Love, marami na tayong pinagdaanan. College pa lang nagsimula na ang relasyon natin. Nagkahiwalay tayo ng 6 na taon but look at us now. Masaya tayo. Keisha, ito na lang ang kulang eh. Kasal na lang talaga. Hindi ba ito naman talaga ang pangarap natin nun? Ang ikasal tayo at magkaroon ng isang buong pamilya? Natupad mo na ang pangarap mo maging isang sikat na artista. Sana pangarap naman nating dalawang tuparin natin. Keisha Villamor, will you marry me? Sunod-sunod siyang tumango. Masaya siya. Gusto niya nga sumigaw pero pinigilan niya ang sarili niya. Unti-unting sinuot sa kanya ni Cade ang singsing. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Sa wakas, ikakasal na rin siya sa lalaking mahal niya. 5 taon pa ang lumipas. Naging masaya ang pagsasama nilang dalawa.
Ikinasal sila pagkatapos mag-propose ni Cade. Hindi niya na talaga pakakawalan ng babaeng matagal niyang pinapangarap. Patuloy pa rin ang career ni Keisha at naroon lang si Cade para suportahan ang asawa. Kung anong gusto ni Keisha, nasa tabi lang si Cade. Daddy, look at her face, so cute. Kung pwede lang siyang ibubulsa ko talaga ang baby sister natin. Puna ni Harvey sa sanggol na babae. Kapapanganak lang ni Keisha sa pampito nilang anak at nasa ospital sila ngayon. Binabantayan si Keisha. Kasama niya rin ang sextuplets na ngayon 10 taong gulang na. Kasama sa plano nila na wag munang magbuntis si Keisha dahil marami pa itong project. Pero ngayon meron na silang anak na babae. Buhat niya ang bunso nilang anak habang nasa tabi ng bed ni Keisha. Tulog pa ang kanyang asawa. Dahil nagpapahinga ito, kaya sa kanya muna ibinigay ng nurse ang kanilang anak na babae. What's her name again, Dad? Tanong ni Hayden. Her name is Hershey Mercadejas. Dad, pwede ba ang baby brother sa sunod? Hoy, anong baby brother agad? Kapapanganak ko palang Hansen ah. Sabay-sabay silang napalingon kay Keisha na ngayon gising na. Ngumiti siya at tinalikan sa noo ang asawa. Mommy, how are you po? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Harvey. Wala naman. Ayos na ako. Here, buhatin mo ang bunso nating babae. Aniya at dahan-dahang inilagay sa braso ni Keisha ang bata. She's beautiful. Maganda talaga yan si Hershey. Manas sa'yo eh. Saad naman ni Cade. Oo nga, maganda talaga si Hershey, Mami. Siyempre, gwapo ako eh. Saad ni Harris. Tumali ka na naman, Harris. Kakainis ka. Kala mo naman ikaw laging gwapo, ako din kaya. Pambabara ni Hardin. Oo nga, lahat tayo gwapo. Kaya maganda yung kapatid natin. Nagtawanan sila dahil sa pinag-uusapan ng mga bata. At ngayon din pinag-uusapan nila ang magtatangkang manligaw kay Hershey. Oo nga naman. Natatakot din naman si Keisha. 6 na lalaki ang dadaanan ng manliligaw ng kapatid nilang babae na si Hershey. Tama na muna yung ligaw-ligaw na yan. Ano ba sinasabi nyo? Isang araw pa nga lang nabubuhay itong si Hershey eh. Yan kaagad nasa isip nyo. Magsitigil nga kayong lahat dyan. Pero totoo po sinasabi namin, Mommy. Giit ni Hardin. Dapat lang po talaga protektahan namin si Hershey, Mom. Saad naman ni Hansen. Hay, nako, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa manliligaw na Hershey. Umiiling-iling na saad ni Keisha. Masaya niyang pinagmasdan ng kanyang pamilya. Hindi niya aakalaing magiging ganito siya kasaya. Nung nagkaroon kasi siya ng amnesia, takot siya na baka wala siyang mapuntahan. Mabuti na lang palaging dumadalaw sa kanyang panaginip si Keisha. Sabi nito, umuwi na raw siya at isang araw nagising na lang siya na may naaalala na siya. Natupad na lahat ng kanyang pangarap. Ikinasal silang dalawa ni Keisha. Meron na silang 7 anak na mas lalong magpapasaya sa kanilang pamilya. At alam ni Cade na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit handa niya yung harapin basta nasa kanyang tabi si Keisha at mga anak nila at habang buhay niyang papahalagahan ang kanyang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Bella Casandile, Rayland Pudadera, Crescanta de la Cruz, Nesbeth Hanaban, Luisa Bechuela, Samuel Beltran, Liza Siasat, Liza May Sidilio,
Rosie Havillo, Minda Yamso, Miss Lynn, Jacqueline Banzon, Liz Berito, Valeriana Donato, at Timothy Espera. At gusto rin po naming pasalamatan ng mga taong bagong sali sa membership channel ng RTLS na sina Stranger, Gina Anito, Jessa Advincula, Cleo Chica Waling, Emmy Sevilla Beronggoy, at Lilin 21. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik, sa pagsubaybay at pagsuporta sa aming mga channel. Ingat po kayong lahat and God bless everyone!